Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 24, 2024. Patuloy pa rin pong malakas si Typhoon Karina at kanina nga po, alas 2 ng madaling araw, umabot po ng 225 km per hour yung kanyang lakas o yung pagbugso. Ayon po yan sa European Center. Pero ngayon nga pong alas 7 ng umaga ay bahagyang nag-downgrade ito. Pero malakas pa rin po ito. Nasa 155 km per hour pa rin po yung kanyang lakas, malapit sa pinakasentro nito. At may pagbugso pa po yan na abot ng 190 km per hour. Namataan nga po yung pinakasentro nito, dito nga po sa east-northeast ng Itbayat, Batanes. At nakataas pa rin po ang storm wind signal number 2 sa may Batanes. At nakataas naman ang storm wind signal number 1 sa Babuyan Island, sa northern portion ng mainland Cagayan, sa Claveria, Santa Praxedes, Sanchez Mira, sa may Pamplona, sa Abulog, Balisteros, Apari, sa Santa Teresita, Santa Ana, Gonzaga. Kasama pa rin po dyan ang northern portion ng Ilocos Norte, ang Burgos, Bangi, Pagudpud, sa Dumalneg at Adams. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil yung habagat ay patuloy ngang pinapalakas ni Typhoon Karina. Kaya po makakaranas pa rin po tayo ng mga biglang pagbuhos ng malalakas na pagulan dahil pa rin po sa habagat. At halos sa malaking bahagi na nga po ng bansa ngayon ay lubog na nga po sa baha dahil nga sa malalakas na pagulan na daladala ng habagat na pinalakas ni Typhoon Karina. Asahan pa rin nga po natin na ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario mamaya sa may parte nga po ng Taiwan. Kaya yung mga kababayan natin na nasa Taiwan, tayo po mag-ingat na rin po dyan dahil nga dyan na po patungo itong si Typhoon Karina. Dito naman sa forecast track na nilabas ng European Center, ay halos hindi naman sila nagkakalayo ng bagong pag-asa DOST. At ito nga po ay posible nga saktong alas 12 or bago po mag alas 12 ng madaling araw mamaya, ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario. O kung magbabago naman po yung kanyang scenario, posibleng mas maaga nga po itong dadaan sa may Taiwan. Ito naman po yung forecast track na inilabas ng bagong pag-asa DOST kaninang alas 5 ng umaga. Halos hindi naman po sila nagkakalayo dahil nasa loob pa rin po yan ng tinatawag natin na cone of our center T. Dahil ito naman po ay posibleng bumaba pa at posibleng umangat pa yung pinakasentro niyan, diyan nga po maglalaro. At asahan nga po natin by July 25 ng mga alas 8 o alas 6 ng umaga ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Karina. Dito nga po sa ating rain map animation, dito nga po mapapansin natin na mamayang alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin nga po, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan. Ang western section ng Northern Luzon, kasama pa rin po dyan ng Metro Manila, at ang eastern section nga po ng Central Luzon. Yung Aurora ay makakaranas din po dyan ng mga pagulan. Quezon, kasama po ang Mindoro provinces at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy pa nga rin po, makakaranas pa rin po tayo ng pagulan dahil pa rin po sa paghatak ni Typhoon Karina dito nga po sa habagat. Kaya ito ay nagdudulot ng malalakas na pagulan at nagsasanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa wind map animation na inilabas ng European Center, mapapansin nyo nga po ay mararanasan pa rin po sa may parte na extreme northern Luzon yung pabugso-bugso ng malalakas na hangin.
hanggang mamaya nga po yan at posibleng umabot pa yan ng July 25 kinabukasan ay mararanasan pa rin yung mga pagbugso-bugso ng malalakas na hangin. Dito naman po sa ating advanced weather forecast by July 25, asahan pa rin po natin may tsansa pa rin nga po ng mga pag-ulan ang western section ng ating bansa habang patungo na ng China itong si Typhoon Karina. Pagdating naman po ng July 26, asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa dahil nga po dito sa habagat at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area pero mababa naman po ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. By July 27, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng July 28, sa umaga nga po ay bahagyang hihina yung mga pag-ulan pero pagdating nga po ng hapon ay mataas ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 29, bahagyang hihina yung mga posibilidad na pag-ulan at pagdating naman po ng July 30, magkakaroon ng sama ng panahon sa parte po ng China at ito naman po ay hahatakin naman niya yung habagat kaya mababawasan nga po yung mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 31, asahan po natin may tsansa pa rin po tayo ng mga isolated rain shower dahil pa rin po yan dito nga po sa may habagat. By August 1, meron tayong possible low pressure area na mabubuo dito nga sa eastern section ng Central Luzon pero mababa rin po ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Pero again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. At kung mapapansin nga po natin kaya yung lalo na ngayong umaga hanggang mamaya pa, mapapansin nyo yung makakapal na kaulapan na yan po ay nagdudulot ng matinding pag-ulan ngayon dito nga po sa may Northern Luzon, extreme Northern Luzon at dito rin nga po sa may parte ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan. Posible ring meron dito sa may parte ng Zambales na malalakas na pag-ulan kaya iba yung paghahanda at pag-iingat para sa ating mga kababayan. God bless po sa ating lahat.